Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga. Again, special mention ka, Ellie, sa mga kababayan ko sa Bicol. Kasi ngayong araw, ito yung last day ng fiesta sa amin. Napakatagal ng fiesta. Nag-umpisa ng second Friday of September. Ngayong araw magtatapos. Ngayong umaga lang ako dumating ka, Ellie. Andun ako kahapon, kasi kahapon yung fluvial procession. So, happy fiesta po sa mga kababayan kong mga Bicolano. Sa mga kababayan po natin, Visayas at Mindanao, maayong aga, maayong buntag sa inyo lahat. Pero ganitong talagang buwan, ma'am, na yan? Parating September. Ka, Ellie. Wala siyang fixed date, pero yung umpisa niya, yung translasyon, parating second Friday of September. Ayun, nataon sa ano? Oo. Yung nataon na isa sa makasaysayan. Oo, ano nga at madilim na. Totoo, September 21. Kahapon nga, September 21, fluvial procession sa amin. Apo. Okay, mamaya, no? At bukod dyan, ma'am, ano pa yung mga inyo pong naging aktibidad sa nagdaang linggo? Pinakasentro ng aktibidad natin kay Ellie, dinepensahan natin yung budget. Pareho sa Senate saka sa House of Representatives. Sa Senate, sa harap pa lang ng Committee on Finance. Sa House naman, plenary na. Pero ang nakakatuwa ka, Ellie, walang question sa budget natin kung bakit siya malaki. Sa bagay, sobrang liit. Ma'am, may narinig ako, may question, bakit maliit masyado? Ayun na nga. yun yung kabutihan ka, Ellie, kasi pareho mga senador, sa kasi mga members of the House, nagsasabi na dapat daw dagdagan yung budget namin. Actually, meron sa aming assignment na mag-submit ng proposal para dagdagan. Yung nakakabuti dito, hindi lang yung dagdag na funding. Pero yung significance niya kasi parang recognition na may very relevant yung ginagawa ng aming opisina. So yun naman yung nakataba ng puso. Kahit ka, Ellie, medyo bugbog ako noong nakalaang linggo kasi wala akong boses ng 2 araw. Nakakahiya nga dun sa mga pinuntahan ko, mga speaking engagements. Nung Wednesday saka Thursday ka, Ellie, wala akong boses. Nag-umpisa ako ng Wednesday, meron akong speaking engagement sa Xavier School. Medyo okay pa yung boses ko. Parang ganito, namamaos pero meron pa. Pero yung susunod ko engagement dun sa Ernst & Young, wala na talagang lumalabas. The following day, nag-attend ako ng El Pineco, wala talaga akong boses. Tapos, ang susunod nun, napakalaking event sa PICC, yung Education Summit, wala talaga akong boses, hindi ako nakapagsalita. Although, inattendan ko din naman lahat. Kaya yung mga napuntahan ko pong hindi ako nakapagsalita, paghingi lang po ng paumanhin, anong Biyernes lumabas na ulit yung boses ko. Ayan na po. Okay, samantala at napakaraming mga issue na pinag-uusapan ngayon at siguro magandang pag-usapan din, ma'am, dahil sa ngayon matapos ang 19 na taon ay nakabalik ang polio dito po sa ating bansa. At ako nagulat ako, binasa ko, ma'am, yung tweet ng anak niyo, no? si Ma'am Tricia. Tama naman Hindi napigilan yung sarili. Pero para po sa kalaman natin mga listeners, si Tricia ay nag-aaral sa pagka-doktor. Ibig sabihin, ma'am, ibig sabihin, may interest siya ron sa isyong ito. Totoo. Hindi lang basta... Advocacy yan niya kasi ka, Ellie, yung vaccination nasa huling taon na siya sa pag-aral ng medisina. Graduating siya next year. At advocacy yan niya talaga to. Pero yung mga anak ko ka, Ellie, parati itong pigil na pigil magkomento. Yan yung aming usapan. Pero sa issue sigurong ito, hindi niya napigil yung sarili niya. Kasi sino ba naman yung hindi mahahabag? 'Di ba? Yung measles bumalik, yung dengue nag-spike, yung polio after 19 years bumalik. Na lahat naman ito preventable by vaccination. 'Di ba? Kaya lang naman ito grumabe ng ganyan kasi maraming DOH mismo yung nagsabi. Binabasa ko yung statement ni Secretary Duque na yung dahilan kung bakit meron na namang polio ngayon. Kasi kahit preventable siya, di ba may pagkapanganak pa lang ng bata, meron ng OPV yung injection. Kasi po yung tinamaan ng polio sa Lanao ay 3 taong gulang na.
sakto 3 taon na rin ang Duterte administration. So lumilitaw, nagkaroon po ng under-distribution at parang kumbaga sa humina ang pagiging aktibo sa vaccine. Hindi lang yung tinamaan ka, Eli, pero 'di ba kumuha sila ng sample sa water sewerage system. Yung tubig dito sa Manila sa Davao contaminated. Nakakatakot 'yon. Sobrang tagal na dapat na eradicate yung gamot na yon dahil sa scare sa vaccination. Bumalik na naman. Kaya sino naman yung hindi talaga mahahabag, maiinis na dahil ginawang political issue yung health. Yung mga kabataan natin, yung kailangang sumalo ng problema ng matatanda. Kaya dapat sana hindi to nangyari. Pero ngayon na nangyari na, ay naasahan natin na yung mga opisina ng ating pamahalaan, particularly yung DOH, talaga magiging aggressive sa paghabol. Opo. Kasi parang nag several steps backward tayo ka, Eli. Yun nga, paghahabol nung mga na-miss out natin dahil doon sa controversy. Opo. At dito ay muling lumitaw. So, saktong-sakto, ma'am, yung mga programa na yung sa sanitation magkaroon ng maayos na palikuran, no? Yung ating mga kababayan. Kasama sa inyo yan, Parati ka, Eli. In fact, marami kaming mga communities kung saan naglalagay talaga kami ng mga toilet facilities. Dahil marami pa tayong communities ka, Eli, na wala nito. Ayun, yun number 1. Number 2, pati sa mga paaralan, meron tayong yung wash facilities na nilalagay. Programa naman to ng gobyerno, pero yung aming opisina, sumusubok lang na para mag-fill in the gaps. Yung mga hindi pa nabibigyan, mabigyan namin. Yung konting pondong binigay sa amin ng pamahalaan, talagang konti to. Compared sa iba, dito namin talaga ginagastos sa mga pang fill in ng mga gaps na mga lugar na dapat sana ay merong ganitong facilities pero wala. Apo. Okay, samantala sa huli nating issue at ito yung report na kung saan ay ipinasususpinde yung mga loans at grants mula po sa mga bansa. Alam ko parang nasa 18 po ito. Yung mga sumuporta sa Iceland na kung saan, di ba, nais na paimbestigan ng Pilipinas dito po sa United Nations Human Rights Council. So, kayo ma'am, ano epekto? Kasi may mga bansa na talagang tumutulong po sa mga mahihirap na bansa tulad po ng Pilipinas. Parang pareho din ito ka, Eli, nung, di ba, yung Millennium Challenge Fund na yung second tranche hindi na sa atin na ibigay. Na maraming proyekto na nasa pipeline na hindi na talaga na pondohan. Okay lang sana kung meron tayong proyekto, meron tayong perang pang palet. Pero kung walang perang pampalit, pareho din. Na yung magsasakripisyo, yung dapat sana beneficiaries nito mga programang ito. Nakakalungkot dahil pandagdag na sana to sa programa para sa mga mahihirap. Meron ngang parang hindi ulit tumutugma ng mga statements kasi parang sabi yata ng spokesperson, wala namang ganung order. Apo. Pero nasa website ng yun nga. Gobyerno po ito, Bureau of Customs Kaya parang yung ano din to. Sabagay ma'am, hindi naman bago na. Yung ano ba? Yung ambush. Pina-ambush kita o ano bang may sabi? Inambush ka lang. Na-ambush ka na. Parang ang layo kasi ma'am ako, father ko Bisaya rin eh. At yung RMN, ang dami ko, talagang mga Bisaya eh. Pero ang layo ma'am ng kita tsaka kana. Pero may special tayong bisita ngayon ka, Eli. Tama-tama nga, ma'am. Dahil sa selebrasyon natin kahapon. Hindi pala selebrasyon. Pero paggunita. Commemoration ng martial law. Kasi kahapon, September 21. At wala na sigurong ibang mas malaking simbolo
ng atrocities ng martial law, kundi yung bisita natin ngayon. Former chairman ng Commission on Human Rights, Ma'am Etta Rosales. Ma'am Etta, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po. At maraming salamat sa pagpa-unlock sa amin on a Sunday morning. At Importante. maraming salamat din kasi the other day, naging panauhin din namin siya ka Ellie. May ginagawa kami ngayon na Angat Buhay Youth Run for Young Public Officials. Isa din si Ma'am Etta sa aming mga mentors. Kaya maraming salamat, Ma'am Etta. Maraming salamat din po. Siguro ka Ellie, yung tatanong natin na una kay Ma'am Etta. Nung martial law ba, yung September 21, 1972, asan siya, ano yung ginagawa niya, at paano siya naging isa sa mga pinaka-celebrated na biktima nito? Nung martial law, when martial law was, nung nakuha siya, ipinataw ang batas militar, 1972, nasa bahay pa ako noon, nagtuturo ako sa Jose Rizal College ng social sciences. So, wala naman akong kamalay-malay na huhulihin ako. Kasi meron akong mga libro na inuwi. Nagpunta ako sa China dahil meron yung exchange of relations, people-to-people relations. So, nagpunta ako sa China noon. Tapos bumili ako ng maraming libro kasi gano'n naman ang ginagawa. At teacher ako. Ngayon, merong nangailangan kami ng driver. So, kumuha ng isang driver. Tapos, narinig na namin na magma-martial law na at yung mga libro ko, baka subversibo daw, ang tingin. So, sabi ng driver, hayaan nyo, itatago ko itong mga librong ito at huwag kayong mag-alala. Yung pala, ahente yung driver. So yung driver... ng pamahalaan. Ng pamahalaan nun. So, yung driver, tinago nga niya, pero tinago niya dun sa kampo, dun sa military camp. Yon. So, yun ang naging batayan kung bakit ako nahuli nung Oktubre, a month later. Ayun. Talagang 1972 pala kayo, Ma'am Etta, nahuli. Oo, nahuli. At hindi ko naman naiintindihan yun, no? So, a month after, hinuli nila ako mula sa bahay. At, ayun, dinala nila ako sa Camp Crame o Camp Ginaldo ba yun? Ayun, at yun yung nangyari noon. At nagtataka ako, bakit ninyo ako hinuhuli? Hindi ko naintindihan. Yung pala, batayan doon, yung mga libro na kinuha ko, binili ko mula sa China. Yun yung ginamit laban sa iyo? Laban sa akin. Tapos, ano yun? You were brought to trial? Merong parang proceedings para mahatulan kayo, na guilty kayo of subversion of whatever? Walang mga ganun. Wala. Basta kinulong ka lang. Detenido ka lamang. At yung pag-aresto, yun yung dating gawi. Basta warrantless arrests, huhulihin ka lang, i-detain ka lang. Walang pinakitang order from the court? Wala. Basta pinuntahan lang ako. Sa bahay kayo pinuntahan? Sa bahay ako pinuntahan. So nagpunta ako, sumama ako, at nagtaka ako kasi prior to that, meron akong mga ilang kaibigan na tumawag sa akin at inaresto sila. At itong mga inarestong ito, mga profesor sa UP, so mga kasamahan ko, dahil young instructor din naman ako noon. So sabi ko, huwag kayong mag-alala, tatawag ako sa ating advisor. Yung advisor namin noon, si Pepe Diokno, kasi yun yung flag, di ba? So, kayo mag-alala, sabi ko. So, tawag naman ako kay Pepe Diokno at sabi kong ganon, sasabihin ko sa kanya, susumbong ko sa kanya pati siya hinuli din. Tapos, ang sumagot sa akin, sino to? Iba na yung boses. Sino to? Ano ang pangalan mo? Doon ko naramdaman na mukhang iba na yung hinuli na din siya. I hang up. So, yun pala, nahuli na siya. So, that's when naintindihan ko na talagang grabe pala, naguhulihan na. Kaya nung hinuli ako, medyo naramdaman ko na bahagi ito. Pero yung batayan, hindi ko naintindihan. Oo. Pero nung hinuli po kayo at pinasok kayo sa selda, may mga kasama kayo mga babae din? Meron din. At maraming mga profesor, mga instructors.
Sa kwan kami dinala sa Philippine National Police dito sa Camp Crame. At saka dun sa malaking nila, ano tawag mo rito? Open court nila. Doon maraming mga nahuling mga professors, teachers, businessmen. So doon kayo nagkita-kita? Doon kami nagkita-kita. Kaya masaya rin siya. At yun yung open, ang tinatawag nilang smiling martial law. Dahil sabi nga nilang ganon, kami yung show window nila na ang martial law was smiling martial law. Yun. Si Heidi Yorak nandoon. So she asserted gusto niya mag-swimming. So nakapag-swimming pa siya doon sa Camp Crame swimming pool. Mga ganon. No? Gaano po katagal yung detention mo? Sandali lang kasi my father ko military ang father ko eh. Talaga? Oh, pero of course wala na siya noon kasi he died of cancer way before martial law. So kilala yung tatay ko and then my mother. So naging instrumental yun na... Malaking bagay yun. So at saka I had 2 babies, 2 children. So naging instrumental din yun. At, so may anak na kayo at that time? I had siguro mga 6 years old yung youngest, tapos 7 years old yung mas matanda. Ayun. So, during that time, tapos binisita ko, pero natutuwa ako dun sa mga bata kasi galit sila eh. Nakaganon sila, nilalabanan nila yung military. Pero hindi nila ako sinaktan. Pero tinanong nila, sino si Jose Maria Sison? Ay, nababasa ko yan, kung ganon. Pero ba't ninyo tinatanong? Ay, talagang I had no idea about yung parang movement. gusto nilang i-link kayo. Gusto nila ako i-link. So, ayun. Tapos, nung i-release na nila ako, after a month, they decided na to release me kasi for humanitarian reasons, meron akong mga 2 little children. So, palalayain na nila ako. So, pinalaya nila ako. But it was the work of my mother na nagtrabaho para sa release ko. Nung i-release na ako, wala ang nanay ko. So, release na kayo. Anong release ako? Kinuha ninyo ako. Abay, dapat ibalik ninyo ako. Ma'am, hindi namin ginagawa yan sa mga detenido. Basta nire-release lang. Parang bahala na kayong umuwi. Pero nagpumilit ako kasi kung bawon lang, napakalapit sa Camp Crame. Kumuha sila ng jeep nila. O sige, inuwi nila ako doon sa bahay. Yun. Pero yung kayo po, sabi mo, hindi kayo sinaktan. Hindi. Pero di ba ang daming mga parang testaments ng atrocities? Anong mga detained na mga... Ano pa yung... Ano yung mga nasaksihan nyo o nalaman nyo? Well, I was arrested naman twice eh. Yun lang yung una. Nung pangalawa Kailan yung pangalawa? Yung una was at 1972, yung pangalawa was 1976. Yun yung pinakamainit na, talagang matindi na nun. People had to go underground. Yung 1976, on what grounds? Subversion din? Oo. Tsaka naka-underground na ako. Ibang usapin na yan. Hindi na ako, nagtuturo pa rin ako, pero pagkatapos I had to, wala na, hindi na ako natulog sa bahay. Naging matindi na eh. Nag-underground kayo? Nag-underground yung mga ako. anak nyo, kanino naiwan? Sa tatay nila. At saka sa lola nila. So, at sinabi ko yon at pinagbilin ko na sa lola, sa nanay ko, alagaan nyo muna yan dahil hindi ako po pwede na manatili sa bahay. At nag-underground na ako. Tapos nahuli nila ako. Yun, matindi na yun. Saan kayo nahuli, Ma'am Etta? Sa Pasig, in a torture house which they called a safe house. Doon nila hinuhuli lahat. Dinadala nila doon sa Pasig. Walang nakakaalam doon, nirerentahan nila yon. Tapos doon sila nagto-torture. Okay. Doon ako na-torture ng katakot-takot. Grabe yung torture. At anong klaseng torture yung pinagdaanan mo, Ma'am Etta? yun, sexual molestation, no? Tapos yung yung pagsasakal, sinasakal ka, they got a belt, tapos ginanon ka, tapos yung Russian roulette. Baril. Ginanon ka din? Ginanon din ako.
And then, sa loob-loob ko, ewan ko lumalabas yung tapang mo. Sa loob-loob ko, kung patayin ninyo ako, wala kayong makukuha sa akin. Kaya ninyo ako kinuha para makakuha kayo ng information. So, wala silang nakuha. So, hindi nakatulong yung kanilang Russian roulette dahil hindi pa rin ako kumikibo. Tapos noon, patindi dahil meron yung kinukupa. Hindi naman siya yung water cure, but it's a mild version. Kumuha sila ng tubig, tapos nabasahan, ginanon sa mukha mo. Tapos, nagpanggap ako na namamatay na ako. Okay. Kasi nagtatrabaho din yung utak mo di ba? Nagpanggap ako na namamatay na ako. Dahil nagtatanong sila, sino si Imelda? Sino si Imelda? Yung pala yung mga kasamahan ko, they called me Imelda. Malay ko naman, kasi parang sa amin, you're not supposed to reveal your name. Yung gano'n, your identity. So, ikaw si Imelda? So, ako si Imelda. Malay ko naman. So, naisip ko, sino si Imelda Marcos? Naku, di lalo nila akong tinorture na gano'n, di ba? And then finally, they said, meron ka bang kilala? So, I mentioned the name of a person na professor, pero 1 year na nawala, umalis na, nagpunta na sa US. Binigay ko yung address niya and so on. Tuwan-tuwa sila, takbo sila doon. Yun. Wala na. So, pagbalik nila, lalo silang nagalit. Doon na nila ako talagang binigyan ng todo-todong yung electric shock. Yun yung pinakamasakit. Kuryente. Paano nila yung ginagawa? Hawakan, nilalagay nila ng wires dito. Tapos yung sa paa, para todo. Para todo-todo yung kuryente. Paa at kamay. Apa. Hanggang doon sa mga talampakan. Yun talagang masakit yun. At hindi ka na makakuha. Then they were asking stupid questions. Sa loob-loob ko, kinukuryente na ako. Sabi ko, actually, earlier pa nung ginagano nila ako ng basahan, nung nagtatanong sila sino si Imelda, paano ba naman ako makakasagot kung nakaganon yung basahan nila? Nakabusal sa inyo pong nakabusal sa akin, Kuan. Ayun, hanggang nung pumasok na yung kuryente, yun ang talagang grabe na. Uncontrollable na. Na-traumatize yung katawan ko, and patindi yung kanilang voltage. Yung voltage sa mga pagsasakit. Hindi kayo namatay. Oo nga. Buti nga, hindi ako namatay. Kasi namamatay mga tao. Alam nila yung parang level, di ba? Yung level. antas nung kakayahan ng tao. Nagpanggap nga ako, hindi nagpatuloy pa rin sila. So, after that, after yung kuryente, wala na. Naging uncontrollable yung katawan ko. Nagkaroon ako ng trauma. Tapos, pinaalis na nila ako. Dinala nila. Pero naka-blindfold. Blindfold ka. Tapos, doon pa din yan sa Pasig? Sa Pasig lahat yan. At hindi ko alam kung gaano katagal yan, ha. Tapos, there were occasions. Nag-lose track ka na ng... Oo, ng time. Kasi blindfold ka. Pagkatapos, merong ahente sila na sabi, itatakas kita. Halika, gusto mo itatakas kita. Siyempre, ayoko. Malay ko ba naman kung ano yun, di ba? Yun. Tapos, meron akong naramdaman. Kasi yung utak mo, it works Naramdaman ko na habang nandun ako, pinasok ako dun sa kutsyon nila, dun sa kutsyon kung saan sila natutulog, dun ang sexual molestation, no? Talagang several sila na nakapatong sa iyo. Oh my God. Oo. Tapos, pagka maramdaman nila na pumasok ang pintuan ay popcorn, titindig silang... So sabi ko, may official and unofficial torture dito. Di ba? Unofficial yung ginagawang yon. Kasi bigla silang titindig. Hindi allowed yon. Tapos papasok yung mga officers. Yon. Tapos paglabas, patuloy na naman. Ganyan. Ganon yung naramdaman ko. And I've lost track of time kung gaano katagal yung torture na yun. Pero yung pangalawang detention mo, gaano katagal yun, Ma'am Eta? 1 month din. Ha? It was, pero grabe yung pinagdaanan. Pero grabe yung pinagdaanan. It's talagang, although, siyempre, kung ihahambing mo yan, dun sa mga iba, worst case pa yung mga iba. Kasi yung mga iba
they stretch the body, 'di ba? Nakatali yung bandang ulo niya sa kama, tapos dito sa kabila, tapos stretch nila. Yung mga ganong klase. Oo, ganon. At saka meron yung mga ilulubog nila sa lupa, 'di ba? Tapos pag nilulubog sa lupa, buhay na kukunin. Tinatakot lahat 'yan hanggang nakaganon na at pinapatong lamang yung Tapos wala kayong way of knowing kung sino yung... Ay, wala. Nakabusal yan. At saka, we didn't know. Kaya nila, nakatakip lahat yon. And then, yon. And naramdaman ko na lang, much later, nung natapos na yung torture, pero wala ko na, nanginig yung katawan ko for how long, hindi ko alam. May tremors because of the trauma. Tapos, naramdaman ko, later on, na nakaupo na ako, matagal na yon, inalis yung piring ko, tapos in-interview ako. Ang nag-i-interview sa akin, si Aguinaldo, the one who became a congressman, pero namatay. Siya yung nag-i-interview sa akin. Tapos merong binabasa yung mga ahente na nahuli sa kamay ko, sa bulsa ko. Tapos binabasa nila. I knew it was Aguinaldo kasi sabi niya, eto nakasulat ang pangalan mo, pinakaganid na ahente, bantayan. Tapos tawa sila ng tao. Yung pala si Aguinaldo yan na nagkukan sa akin, nag-i-interview sa akin. That was the last time I remember. Then later on, dinala nila ako sa Camp Olivas, early in the morning, mga dawn siguro yan. Pagdating ko doon sa Camp Olivas, there was a young colonel na sumalubong sa akin, na siyempre nakakon ako. Inalis na nila yung piring, pero nakahawak sila sa akin. Tapos sabi ko, are you going to do the same thing that you did to me before? Lumalabas yung tapang eh. Tiningnan ko yung colonel, are you gonna do the same thing again to me like what you did before? Nagulat yung colonel, why? Did you touch her? So doon ko naramdaman, iba't iba yung patakaran nila. No? Kasi actually, when I was being tortured, sabi nila alam mo, kahit si Presidente Marcos, hindi niya alam kung anong nangyayari sa iyo dito. We can do anything to you, pwede namin ikaw patayin, hindi niya malalaman. At ito yung sinasabi niyong danger ng martial law. Oo, yun ang danger ng martial law. Dahil kasi maraming abusado. Oo. Dahil ikaw ay dissenter, dahil ikaw, by then I was known critic na of martial law, kaya nila ikaw patayin. At napakaraming namatay. At ang dami. Ano yung count ng namatay? Hindi natin alam, no? Yung actual count. Pero yung actual na... May mga report nun. Yung PCGG, Eli, ang estimated total ng ninakaw, 530 billion pesos. At yung 530 billion pesos, parang yung nare-recover pa lang 171 billion. Parang pag tinitingnan mo yung amounts, hindi mo na ma-imagine kung gaano yung kadami, di ba? Ito, yung report, 107,240 primary victims ng human rights violations during yung martial law. Yung 70,000 people arrested, tapos 34,000 people tortured, 3,240 killed by the military and the police. So, marami ho talaga ang nangyari. Pero, kapos po tayo sa oras, bukod sa mga na-torture at talaga namang marami po na naging paglabag sa karapatan ng tao, yung usapin ho rito, yung mga ninakaw. Yung ninakaw. Kasi yung plunder aspect yung yan. July 2003, huli ma'am, 683 million worth of Marcos assets sa iba't ibang Swiss banks na deklarado na po itong ill-gotten wealth. So talagang wala na, hindi na nila maitatanggi ito. Saka na-recover na nga nabawi na nga yung 171 billion pesos siya po. Pero hindi pa yun kalahati ng lahat na ninakaw. Pero si Ma'am Eta Eli, hanggang ngayon, very active sa usapin na human rights, sa usapin na pagkontra sa authoritarianism, sa usapin na pagbalik ng martial law, lahat ng mga threats sa freedom ng mga Pilipino. Ano
yung pinaka-leksyon, Ma'am Eta, nung martial law, nung panahon, nung diktador, Marcos, na dapat sana hindi na maulit sa mga susunod pang panahon? Opo. Ang pinaka-leksyon, ang pinaka-leksyon para sa akin, dahil ang tanda ko na di ba? Kinakailangan bantayan natin ang demokrasya at ang ating kalayaan. Kasi, minang aagaw lagi So, yung mga naniniwala sa demokrasya, sa kalayaan, sa kasarinlan, sa karapatang pantao, yun yung mga mamamayan. Babantay. Pero kailangan bantayan. Kailangan vigilant. Para maging vigilant ka at para bantayan mo, dapat informed ka. Dapat alam mo. Kaya doon nagiging napakahalaga yung patuloy na pag-aaral tungkol sa katotohanan. Di ba? Merong philosopher na ang sabi nga niya, si Nietzsche, sabi niya, everything is subject to interpretation. And the interpretation that prevails is a function of power rather than of truth. Diba? Yeah. Kaya, Parang totoong-totoo yan, Ma'am Eta. diba? So, precisely. So, para makuha mo ang katotohanan, dapat nagkakaisa ang mamamayan na para sa kanila mahalaga ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magbibigay sa iyo ng katarungan at kalayaan. At lalo na siguro ngayong mahirap yun, no? Kasi ang dami ng sources ng information Yes, so, na parang mahirap i-discern kung sa information na nakukuha mo, totoo pa ba ito o hindi na. So ngayon, nakakahanga ito ka Ellie si Ma'am Eta kasi sabi niya ang tanda ko na. Pero sobrang active pa. Active pa rin. Sobrang active pa. Nakita nga kita Ma'am Eta, isa ka doon sa mga nasa Supreme Court last week. Ay. At talagang talagang nagbabantay pa sa any threat to our democracy. Kaya malaking simbolo at malaking inspirasyon dapat sa atin lahat. Apo. Okay, ma'am. At may pinag-uusapan yung usapin ng martial law. Kayo po ay taga-graduate po kayo ng UP. Kayo muna, ano ang take nyo rito na isasama na ituturo na sa UP yung sa martial law? Ako, dapat nga hindi lang sa UP. Dapat sa lahat na paaralan, dapat ginawa na natin to after 1986. Dapat ginawa na natin to. Kasi isa sana to sa safeguards kung paano natin masiguro na hindi na ulit mangyayari pa. Ngayon, para single out yung UP, hindi lang dahil sa mga estudyante, pero dahil na din marami mga sektor yung nagdi-demonize sa kanila. O, hindi naman sektor. Maraming mga tao na makapangyarihan ang nagdi-demonize sa kanila. Sana yung UP as a community, wag matinag. Opo. Kasi ito naman, since time immemorial, ito yung kanyang karakter na hindi siya nagpapatalo sa takot. Hindi siya nagpapatalo sa pananakot. So sana hindi lang UP. Sana lahat na paaralan gawin na ito. Opo. Kasi merong ang panukalan na gawing persona na non grata sa UP at sa Mapua, yung mga Marcos. Kasi maraming mga estudyante ang naging biktima dyan noong martial law. Maraming mga estudyante naging biktima ng martial law. Pero sa akin nga, ka Ellie, yung sinasabi ni Ma'am Eta, yung pinakamahalaga talaga, information. Kasi pag binigay mo naman yung tamang information, yung tao mag-a-action naman. Parang yung appropriate na response naman yung gagamitin. Opo. Kaya lang ngayon medyo namamodel kasi yun nga yung information, ang akala ng iba, yun yung totoo. Yung pinapaniwalaan nila, akala nila yun yung totoo. Kasi yun naman yung nakukuha nilang impormasyon. Lalo na ngayon sa Yung social media social kasi, media, grabe po ngayon. hindi mo na alam kung ang nababasa mo, totoo pa o hindi. Ilang beses na nga may binalitang namatay na hindi naman totoo. At yung tao, ang tendency, maniwala ka agad. So, mas mabuting tinuturo to sa paaralan kasi sa paaralan, from verified sources to So, mas mabuti talaga sa lalong madaling panahon, seryosohin. Seryosohin yung pagtuturo nito para yun na yung never again. Di ba, Ma'am Eta?
At ngayon, ma'am, may pinakahuling balita. At least may mga sinasabing broadcaster na nililink sa rebelding komunista. 31 broadcaster. So, parang cycle naman siya, Ma'am Eta, di ba? Ginawa naman yan. Parang cycle siya. Kasi noon, ganyan din eh. Ganyan din. Pero ngayon, ako, para sa akin, mahalaga yung the budget is being discussed ngayon. Tapos, tinaas yung level ng budget para sa mga sa education, para sa mga SUCs. So, isang advantage ito na pwedeng pag-aralan, di ba? Sa DepEd at saka sa CHED, na makausap ng husto na kung ano yung naging halimbawa sa UP, ituro ang martial law, ganun din dapat sa kabuuan, sa lahat ng SUCs, di ba? Importante sa SUCs. So, yun, isang pagkakataon na pwedeng pag-aralan at ilabas yan at ilobby yan sa mga Tapos, pangalawa, tama yung sinasabi na ninyo na ang daming hindi makatotohanan. Pero yung mga estudyante na nag-aaral, nakikita rin nila. Halimbawa, mga law students, tapos mga students of diplomacy and international relations, ngayon nangangamba sila. Bakit ba, halimbawa, yung mga usapin na ang foreign loans, ihihinto na lang bigla. Kasi parang gustong, anong tawag mo rito? Nagbebenggansa. Doon sa mga critical. Critical hindi sa atin eh. Critical doon sa patakaran ng palasyo. 31 broadcaster. So, parang cycle naman siya, Ma'am Eta, di ba? Ginawa naman yan. Parang cycle siya. Kasi noon, ganyan din eh. Ganyan din. Pero ngayon, ako, para sa akin, mahalaga yung the budget is being discussed ngayon. Tapos, tinaas yung level ng budget para sa mga sa education, para sa mga SUCs. So, isang advantage ito na pwedeng pag-aralan, di ba? Sa DepEd at saka sa CHED, na makausap ng husto na kung ano yung naging halimbawa sa UP, ituro ang martial law, ganun din dapat sa kabuuan, sa lahat ng SUCs, di ba? Importante sa SUCs. So, yun, isang pagkakataon na pwedeng pag-aralan at ilabas yan at ilobby yan sa mga Tapos, pangalawa, tama yung sinasabi na ninyo na ang daming hindi makatotohanan. Pero yung mga estudyante na nag-aaral, nakikita rin nila. Halimbawa, mga law students, tapos mga students of diplomacy and international relations, ngayon nangangamba sila. Bakit ba, halimbawa, yung mga usapin na ang foreign loans, ihihinto na lang bigla. Kasi parang gustong, anong tawag mo rito? Nagbebenggansa. Doon sa mga critical. Critical hindi sa atin eh. Critical doon sa patakaran ng palasyo. Pero sa mamamayan, hindi sila critical. Kasi sa mamamayan, yun nga pagsuporta nila sa karapatang pantaon ng mamamayan. Tsaka hindi naman akusasyon gustong paimbestigahan lang. Yes. Hindi naman sinabing guilty na kayo eh. Oo. At gustong magkaroon ng comprehensive report. Kaya yung mga estudyante, kasi nagtuturo pa rin ako ngayon eh. So ako, sinasabi ko rin sa mga estudyante, pag-aralan ninyo kung ano ang rule of law, ang batas. Sapagkat kung sumasalungat sa batas, ang patakaran, at dapat kayong tumutol sapagkat ang batas para sa inyo. Opo. Okay, ma'am, ito sa panghuli at wala na tayong oras. Maraming nakikinig po sa atin ngayon nationwide at ngayon madalas nating mga nababasa at nakikita sa mga kabataan, never again. So, kayo ho, ano ang pwedeng gawin at maaaring kontribusyon ng ating mga kabataan na para wag na pong maulit ito hong martial law? Bagamat hindi formal na ideklara na may martial law sa buong bansa, pero yung iba't ibang mga pangyayari. So, anong pwedeng gawin ng ating mga kabataan o sa pangkalahatan ng mga Pilipino? Sa mga kabataan, dahil meron silang pagkakataon na mag-aral at sila yung pinaka-mobile, tumatagos sila sa lahat ng mga sektor eh. Merong kabataan na manggagawa, magsasaka, kabataan ng mga mangingisda, kabataan sa lungsod din, urban
mag-aral sila at ilabas nila yung gamitin nila yung pinag-aaralan nila para sa ganun mailabas yung katotohanan. At kung ano yung baluktot at walang katwiran na mga patakaran, tutulan na nila yon. Pero dapat gawin nila na sa pamamaraan ng kolektibong pagkakataon upang sa ganun mas malakas ang tinig nila. Tulad nga ng UP at saka yung tinatawag na MAPUA, yung mga ginagawa ng UP at MAPUA Universities, PUP, tama yun tama yun. At huwag na huwag pabayaan yung ating kaalaman sa kalayaan na huwag tayong pumasok sa panahon ng pananakot. No? Huwag tayong matakot. Okay. Ma'am Meta, salamat po sa inyong oras. Ma'am Meta, maraming salamat. Hindi lang sa oras, pero sa inspirasyon. At yung inyo pong naging karanasan, naway maging, di ba, ito po'y maging makasaysayan at siyempre maging impormasyon po sa ating mga kabataan. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Meta. Mga kaibigan, yan po si dating CHR Chairperson Etta Rosales. Ma'am, at maya-maya habang papasok yung ating sa istorya ng pag-asa, yung ating mga nakikinig ngayon sa iba't ibang panig. Marami ito. Florence Vicente from Parañaque, magandang umaga sa iyo. Fine Fadero Garriaga ng Renegade HK, Dina Cabral del Rosario from Bula, Camarines Sur, LV Binag from Hong Kong. Naku, marami ito Eli, pero unahin ko muna yung pag-introduce ng ating istorya ng pag-asa feature ngayon kasi isa ito sa pinakahinahangaan kong tao Eli. President Michael Yanga ng Dr. Yangas Colleges Incorporated sa Bulacan. Magandang umaga sa iyo. Good morning po, dear Vice President. Good morning, sir. Morning pa. Ayan, konting context lang Eli. Nakilala ko yung paaralan nila by accident. Hindi ko pa alam yung paaralan nila. Pumunta ako ng Bangkok. Bangkok po yun. No? Punta ako ng Bangkok for a speaking engagement. Nung nasa airport na ako, merong mga bata. Meron mga bata na meron silang dalang mga trophies. So, nakiusyoso ako Eli. Yun pala, nasa Bangkok sila kasi nag-participate sila sa isang robotics competition. Panalo sila. At nung kausap ko na sila, in-interview ko sila, nakita ko, nalaman ko sa kanila Eli, na galing sila sa Dr. Yangas Colleges sa Bulacan. So, tinatanong ko saan ba yun, etc., etc., tapos yung pala, hindi lang pala yun yung unang competition na sinalihan at pinanalunan nila. Pero ilang taon na sila nagko-compete all over the world at parati silang nananalo. So dahil doon Eli, nagpaset ako ng time para mabisita ko yung paaralan nila. Ito Eli yung nakakatawa. Kasi March 4, 2019 ako nagbisita. Yun yung sinasabi ni Bicoy na nandun ako sa meeting sa Ateneo. Nandun actually ako earlier during the day, nag-lunch pa nga ako sa school nila kasi present nila yung programs nila sa akin. Pero di ba President Yanga, kinakwento mo na the school was started by your grandfather, di ba? Lolo mo. Tapos after ng lolo mo, tatay mo na, yung nagpalit, tapos ikaw yung pangatlo. Pero sabi mo, nung nag-uumpisa kayo, parang tapunan siya ng mga inaayawan na estudyante. Di ba? Ang tawag po sa amin nun ay School of Last Resort. And during 2000, 2001, it came to a point na gusto na po ibenta yung school. Oo. Parang ako na po yung last. Hindi ho dahil ako yung pag-asa, kaya lang ako na yung pinakabunso. Tinry po nila ilagay doon. So, okay. Yun po. Tapos, pero yung pinaka-interesting, paano mo na-turn around? Kasi, di ba kinakwento mo yung mga estudyante nyo, yung mga kick-out galing sa ibang paaralan na wala nang ibang paaralan na tumatanggap, saka sa inyo pupunta. Paano mo na-turn around yung school na yung mga estudyante ngayon sobrang huhusay na? Akala ko po dati, basta isali nyo ng competition, okay na, yung mga ganun, no? Tapos magpasikat or what. Ano po character formation po talaga kasi yung nakita ko yung mga estudyante, 'di ba?
Sobrang gagalang. Ay, salamat po. Oo, sobrang talagang mahuhusay talaga. Ano po kasi siya mix po siya ng Catholics, Protestants, Iglesia ni Cristo. So ang ginawa po namin, ecumenism po, yung value of God-centeredness, inano po namin yun. At yung Atenean value po na magis. Oo. Kaya ho, yung pagka-underdog po namin. So parang siya, parang best of all worlds pinaghalo nyo. And yun po, tsaka po yung in-immerse ko po talaga yung sarili ko sa kanila. Kumbaga ho, yung first years ko po, kilala ko halos lahat ng estudyante. And it came to a point nga ho, pare may JS prom, just to lang po. Oo. Hindi ho sila sinusundo. Ako pa po driver. Ikaw pa yun. Para lang, yun talaga pong ganun po. Ang motto po kasi namin ay more than school, a family. So naging pamilya. Pero yun, nag-assume ka sa presidency, anong taon? 2002 po. 2002. At that time, pa, diba? Talaga school of last resort pa siya. So, nung inumpisahan mo yung mga pagbabago, anong taon mo masasabing pwede mo lang i-claim na umiiba na? Mga 2007, 2008. Mabilis. Mabilis po ba yun? Mabilis yun. Kasi diba, mahirap baguhin eh. Yun nga po. Mahirap baguhin yung reputation. Saka yung pagbago nyo kasi parang masyadong opposite sides of the spectrum. Ngayon, sobrang respected yung paaralan. In fact, gumagawa na kayo ng bagong campus, di ba? Nadaanan ko yun eh. Gumagawa kayo ng bagong campus. Gusto sabihin, nag-expand yung population ng school. Incidentally, Vice, nung 2002, nasa 523 po kami. Oo. Ngayon po ay nasa 5,300 plus. So parang nag-times 10 po yung... At hindi lang yun. Yung quality ng students na na-attract nyo, iba na. Apo, yun. Diba? Ang vision po kasi nung grandfather ko is a private school for the poor. So, kaya po, yung maganda po, quality students ng mga mula po sa marginalized na ang nakukuha rin ho namin. Pero paano kung yung mga estudyante nyo galing din sa mga mahihirap, paano nagsusurvive yung school? Yun nga. Kaya ako napapagalitan na ako minsan. Malaking bagay po yung voucher system. Oo. Yung ESC po. Nakatulong yun sa inyo. Sobrang nakatulong po yun. Tapos, meron po kami yung inspired po ng Pondo ng Pinoy. Ewan ko po kung yun sa Catholic Church. Yung may mga coin banks po ang mga bata. So, kahit magkano lang po. So, nakakatulong. Parang students helping fellow students. And then kami rin po, personal, rin po namin advocacies. Kaya ho, ganun. Kasi, pag binisita mo ka, Ellie, meron silang mga laboratories for... Ang binisita ko yung robotics lang eh. Pero napaka-impressive. Parang talaga siya. Yung kakayahan ng mga estudyante, ang babata pa eh. Saka mahuhusay magsalita, magagalang. Yung sa akin lang, kaya inimbita namin kayo. Kasi yun yung istorya ng Pag-asa, di ba? Kung paano mo i-turn around yung school. At I'm sure, ang daming mga kapareho niyong paaralan sa buong bansa na kapareho niyo nung nag-uumpisa kayo. So ano yung isang bagay na ma-advise mo dun sa mga paaralan na yun na yun yung nag-work sa school niyo? Siguro po talaga po yung una po, mahalin po yung mga estudyante. Yung pagiging kung babae po yung leader or maging nanay ka, maging tatay ka sa kanila. If you are treating them like family, pagkapamilya, bibigyan niyo po kasi lahat eh. Talagang mas makikita mo yung maganda sa kanila. Yung robotics po, nagkaroon ho kami ng Vice, hindi dahil gusto namin mag-robotics. Hinahanapan ko yung mga mahilig mag-Counter-Strike, yung mag-video, para magkaroon sila ng outlet. Tapos yun pala strength namin. Kasi kinukwento niya ka, Ellie, na marami siya mga estudyante na problema nila kasi mahilig sa video games. So nag-isip sila ng paraan kung paano ma-channel yung hilig na yon into more productive things. Tapos nakita nila yung robotics. Pero anong year nag-start kayo mag-reap ng awards? 2009 po. Ang bilis, no? So, 2007 ho kami nag-start. Medyo nagbago na. Tapos 2009 ba nag-compete na kayo abroad? Opo. 2009 po nag-national champion na po kami. Pero abroad po number 9
po kami sa World Robot Olympiad. Ang laki ng bagay Oo, nun. yun na po. Buong Di ba? mundo. Parang from nothing, national Opo. champion kayo sa robotics. Saka ang mga tinatalo nila ka Ellie, ang yayaman ng mga schools. Big Di ba? school. Mga Chinese schools, Totoo mga po yun. exclusive schools, yun yung tinatalo nila. Pero parang yung corona kasi hindi nabibitawan. Na over the years, kung 2009 ka nag-start maging national champion, 2019 na ngayon, pero patuloy na nag-a-achieve. Kung ano-anong awards, andito sila last month yun, Apo, sir, last no? month po. Last month, may 3 grupo ng estudyante na kagagaling. Ano mga lugar yung ngayon? Yung isa po sa Denmark po. Oh, yung isa Nung sa August Denmark. po, senior high school po namin. Yung elementary po namin ay sa Turkey. And then yung high school po namin sa US. Pare-pareho po Ano nakagold. talaga? Talagang every year ka, Ellie, ang mga estudyante, basta maging mahusay lang, nabibigyan ng chance na makapagbiyahe, nabibigyan ng chance na talaga mag-achieve. Sabi ko nga sa mga estudyante, kasi eto na yung future eh. Yung future talaga technology na. Parang yung itinatanim nyo, eto talaga yung madadala nila pang habang buhay. Kaya, talaga, very impressive. Yung sa akin lang, siguro yung kulang lang yung advertisement for the school, no? Kasi kung hindi ko kayo na-meet accidentally, hindi ko kayo wala po. Opo. makikilala. Wala po. Hindi So, nga po. siguro, kami tutulong. Thank you Siguro po, si guys. Naka-Ellie tutulong. Every now and then, ikukwento yung Salamat. yung school nyo. Pero napakahusay. Salamat. At ano siguro, kasi yung ino-offer nyo, hindi maraming schools ang nag-o-offer noon. 'Di ba parang yung mga bata, pinupush nyo talagang mag-imagine ng maraming mga bagay. Yung mga, ano nga yung ano nila, ano yung mga projects nilang pinanalunan ngayon? Yung sa isa po, Yung sa Denmark, ano yun? Sa evacuation po. Yung po Tama, ng mga tama. relief goods na Ano yun, anti-corruption po. Ano to ka, Ellie? Parang one-stop shop Apo. na yung pag-empake ng mga relief goods, mapapabilis, na walang pilferage. Ayun. Yung ganun. Ang ganda yun. Yung sa US, ano yung project? Virtual reality po para matulungan po sa depression yung mga Ayun. astronauts. At eto, napaka-timely. Apo. Diba? Napaka-timely. Mga bata, ka Ellie, nag-iisip nito. Tapos yung, saan yung isa? Yung suit naman po. Yung suit po na Oo. para po yung sa bones po ay hindi para sa mga space. Mas astronauts. Para din hindi po. nag-atrophy, no? Oo, nag-atrophy. Oo. Tama po, guys. Hindi nag-atrophy kasi pag yung 'di ba iba yung environmental Apa. conditions sa space. Pero alam mo 'yun, 'di ba? Naisip nila eh. Kung hindi mo inintroduce yung robotics sa kanila, sa age na 'yon, hindi pa sila magi-imagine ng ganun. Pero because of robotics, saka because of the competitions, na napupush sila na talagang gawin yung more than what is expected of them. Kaya siguro sir, kami magpapasalamat sa inyo. Ako, thank you. At sana marami pa maging pareho nyo. Pero sana mas makilala yung school. Hindi Apo. for publicity's sake. Pero tingin ko kasi kayo yung magandang modelo na pwede namang gawin na mahusay. Di ba? Pwede namang gawing mahusay. Saka yung paghahanap ng niche. Totoo po. Hindi siya kailangan na robotics. Apo. Pero hahanapin mo saan ba pwedeng humusay yung paaralan. Exactly. 'Di ba? Tapos pag binuhos mo yung sarili mo doon, posible talaga. 'Di ba? Kaya maraming salamat, Thank you sir. rin po, Vice. Okay. Siguro sa sunod namin pagbisita may mga kasama kami Opo. para makilala yung paaralan niyo. Salamat po. Okay, thank you.